Sabi po sa balita, mga kaistorya, ang China ay naghahanda na sa isang panibagong pandemya. Sabi ko na nga ba mga kaistorya, di ba natatandaan po ninyo yung ibinalita natin nung nakaraan na dumagsa umano yung mga natutudas sa China. Actually mga kaistorya, pareho lang po ang nagbalita si NTD television mainstream mga kaistorya. Ngayon eto, ang China mga kaistorya ay gumagawa ng isang kumbaga ay mobile na ospital. Kasing laki umano ng 10 football field. Ba, napakalaki nun. May nangyayaring hindi maganda ngayon sa loob ng China, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike mga kaistorya at sa mga bagong viewers po natin. Kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Maghahatid din po ako sa inyo ng balita mga kaistorya sa mga kasalukuyang pangyayari dito po sa loob ng atin pong bansa. May kinalaman po sa naging hearing ng TRICOM kahapon at sa dating Pangulo. Mga kaistorya. Okay. Ito po yung reference natin mga kaistorya. Mamaya ko na palakihin na kasi i-play ko muna ito. Nagbabalita po sila dyan mga kaistorya. Kung mapapansin po ninyo, hospital yang ipinapakita na yan ha. O dagsaan umano ang mga tao, mga nakamask na naman. Plan of mobile cabinet hospital in Urumqi, Xinjiang, Northwest China. Kita ninyo, 10 football fields ang lawak. May binabanggit na mga probinsya na apektado, Shandong, Anhui, Guangxi, Guangdong. Nagsasagawa umano ng malakihang medical drills ang China. Kung ganun, may nangyayaring hindi maganda. Ayan, nagsiset up na po sila mga kaistorya ng ay hospital, yung madali ang itinatayo. Kung nakikita ninyo, nagsiset up na po sila. Ayan, ipinapakita po sa video. Hospital yan ha, kumbaga mga kaistorya, quarantine facility kung hindi ako nagkakamali. Kasing laki, o ulitin natin, kasing laki ng 10 football field. Human Avian Influenza Regent and Consumables Procurement Project. Aba, di ba't ibinalita mga kaistorya ng NTD, na ang simptoma ng mga sakit sa China ngayon ay yung severe cough, matinding ubo. Yung severe cough, mga kaistorya, yan po ay simptoma na kagaya ng isang severe respiratory illness. Ano binabanggit natin dito? Ganyan din po ang simptoma ng COVID kung hindi ako nagkakamali, mga kaistorya. At may binalita sa China, yun ang nangyayari. Si NTD din ang nagbalita po mga kaistorya. Ngayon, basahin ko po itong online news article po na ito ha. Ang sabi po, mobile hospitals testing kits, medical drills in China. So tama naman pala yung terminong binanggit ko kanina. March 18 po yan, 2025. Palakihin ko nga para mabasa po ninyo. Ayan po mga kaistorya. Palakihin ko pa yung text ha. O ayan. Basahin natin sa baba. Ang sabi po dito, is China preparing for another pandemic? China is boosting preventive health measures nationwide. Some cities are bringing makeshift hospitals back. The large isolation facilities once appeared all over the country during the COVID-19 pandemic. Nangyari lang ikayaan una na noong COVID-19 pandemic. Ngayon, yung preparasyon ng China noong panahon na yun, ginagawa nila ulit ngayon. Once province in southern China is hosting auctions for medical supplies as for what they are bidding on, test kits designed to detect bird flu in humans. May bird flu, no? Bird flu nga lang kaya. Kasi malawakan ang kilos nila mga kaistorya. Yung nauna pang ibinalita ni NTD. Ito nga ayan yun sudden deaths surge in China. We also previously reported that China is seeing an uptick in medical drills across the country focused on scenarios involving human cases of bird flu. Grabe ang nangyayari sa China. Totoo nga pala mga kaistorya ha. Ingat-ingat sana ang gobyerno natin agapan bago pa makarating dito sa kanila. Sa China din po natuklasan mga kaistorya
yung isang panibagong klase ng virus na mas matapang, mas mabagsik kaysa po sa COVID. Galing din po ito, kung hindi ako nagkakamali, sa unggoy o sa paniki. At ang sabi ng doktor, kapag tumama ito sa tao, napakahirap po nitong gamutin. Nagbabala na ang mga doktor ng isang posibleng ah, global o worldwide spread nitong virus na ito ay sana'y makontain po ito sa laboratorio. Kaya lang, ay natuklasan ay galing sa hayop. Ay alam niyo naman ang mga wild animals, mga kaistorya, no? Gala yan ay posibleng humawa sa tao. Ngayon, punta po tayo dito sa mga kasalukuyang pangyayari sa bansa po natin. Ano ho? May inaresto na ang NBI na isang content creator sa Cebu na nagpapakalat kumano ng peking balita sa social media, partikular na sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa illegal na droga. Nako, gumawa ng fake news. Ano? Ayon kay NBI Director Jamie Santiago, may mga ibang vloggers na silang iniimbestigahan. Ang isa sa kanila, may 2 warrant of arrest dahil sa kasong libel. Yun na nga ba, kakatwira na naman mga kaistorya. Wala nang freedom of expression sa Pilipinas. Ginamit na ng gobyerno ang kanilang kapangyarihan para sikilin ang karapatang pantao ng taong bayan. O, para na rin may martial law sa Pilipinas. Naku, ito lang hindi absolute ang freedom of expression. Sige, i-enjoy natin ang freedom of expression. Pero hindi naman tamang dahilan o hindi tamang gamitin ang freedom of expression para magpakalat ng maling o peking balita. At lalong hindi dapat gamitin yan para siraan o mag-fabricate ng isang kwento para siraan ang sinumang nakaupo sa gobyerno. Kapag pinatulan at nasusukol, sasabihin, sinisikil sila, sinisiil yung freedom of expression nila. Mali naman yata, mga kaistorya. And speaking of peking balita, yung investigasyon po sa TRICOM, mga kaistorya, ito yan Ang sabi dito, napaluha ang social media personality na si Crisette Loretta Cho, matapos gisahin ni Representative Bienvenido Abante sa pagdinig ng Tri-Committee ng Kamara sa paglaganap ng fake news at disinformation. Ito kasi yan Ang nangyari, nag-post mga kaistorya si Crisette na sinasabing uutang na naman ang gobyerno ng nagkakahalagang, hindi ako nagkakamali, humigit ko lang 600 billion pesos o 500 billion pesos. Pagkatapos, ipapamigay lang naman sa mga naka-braces abroad. Teka lang, may binanggit pa siyang tanga. Ay dinagisa siya sa salitang tanga. Anong tingin mo sa gobyerno? Tanga. Teka lang, ang sabi, may nabasa daw siyang news na uutang na naman ang gobyerno, tapos may nakita siya na akap na naka-brace. Teka lang, yun ang dahilan, tapos nag-post ka na ipapamigay sa mga naka-brace na abroad. So, sa part na yun, kumbaga, ginawa niya yung ganoong kwento. Kung totoo may balitang uutang ang gobyerno, wala namang impormasyon na nagsasabing ipapamigay yun. Tapos ito pa yun pang mass resignation umano ng mga miyembro ng pulis. Mga member ng pulis, may mass resignation umano matapos arestuhin ang dating Pangulo Rodrigo Duterte. Dinasitad din siya doon. Ang sabi ni Congressman Abante, ang turing mo sa mga viewers mo, tanga. Anong tingin mo sa gobyerno? Tanga. So nag-apologize siya doon.
Nag-sorry po siya doon. Yan na nga ba mga kaistorya, kaya ako hindi po ako nagba-vlog na wala pa akong pinapakitang reference kasi ayoko pong mag-imbento ng isang kwento at ayokong magbahagi sa mga manonood ng isang impormasyong base lamang sa ginawang kwento. Mabigat sa konsensya yung ililigaw mo manonood eh. Kasalanan yun mga kaistorya. So inamin nila. Ha? Ito pa, panoorin inamin ng social media personality na si Crisette Chu na mali ang kanyang inilagay sa Facebook post. Nagkaroon ng mass resignation sa PNP. Yan na nga ba eh. Kaya kayo, ingat po kayo mga kaistorya ha. Kasi madali lang pong gumawa ng ng kwento. Ito naman, sa mga nakakabasa ng mga posts, sa mga nakakapanood ng mga vlogs, ang dali mo namang mabula kung naniwala ka agad na salita lang ng salita yung tao, tapos wala mo namang pinapakitang basihan, naniwala ka na kaagad. Kaya sabi tuloy ni Congressman Abante, turing mo sa mga viewers mo, mga tanga. Ingat po kayo, mga kaistorya sa mga naglalabas. Talagang talamak ngayon. Mga kaistorya ang fake news sa social media. Ako naawa rin kay Crisette. Kasi napaiyak siya doon eh. Alam niyo, mababaw ang damdamin kasi babae. Pero kasi, kumbaga para sa akin, ito opinion ko lang, yun yung consequence ng ginawa po niya. Ano, kayo, anong masasabi po ninyo dyan mga kaistorya? Comment po kayo. Bago tayo pumunta sa susunod po na balita na maibabahagi ko sa inyo, kaunting patalastas lamang po mga kaistorya. Ha? Kung napapansin niyo, bago lang background po natin. Ano, ha? Sa mga naghahanap po ng dekalidad, matibay po at mura na hollow blocks, promise mura po talaga yung hollow blocks na yun kaysa sa iba. Pero matibay dahil veteran, 30 taon na po sa industriya yung gumagawa at yung may-ari. Diyan po yan sa bandang Butulan, Kabanggan at Iba, Zambales. Sa area lang na yan. Sa Siete Brillantes na po kayo bumili. Screenshot nyo na ang kanilang contact number. Sabihin lamang ninyo na kayo ni-refer ni Juan Historiador upang ibenta nila sa inyo ng may discount ang kanilang hollow blocks. Malaki po ang matitipid ninyo. Ang kanilang lokasyon ay along Paitan Road. Yung kalsada na papuntang Taugtog or Camara, Project 4, Butulan, Zambales. Malapit lamang po yan mga kaistorya sa triangle intersection ng Butulan proper. Okay, punta na po tayo mga kaistorya dito sa ating pong ibinabalita. Mag-share screen ulit ako. Pagkatapos ilipat ko na ito. Sinasabi mga kaistorya na nireject, allegedly, nireject umano ng China yung request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte for asylum before he was arrested by the ICC. Ayun umano yan sa isang source. Ayun yung illustration po ni GMA. Duterte denied asylum in China before ICC arrests, say source who detailed arrest. Anyway, sabi ng Malacanang wala naman silang impormasyon na natanggap tungkol dyan. So parang sinasabi na gustong humingi ng saklolo ng dating Pangulo, magtago doon sa China. Pero bakit bumalik dito sa Pilipinas? Basahin na lamang natin itong online news article. Uplan Tubis, planned since January. Duterte denied asylum in China before ICC arrests, say source who detailed arrests. China allegedly so on and so forth. According to 24 Oras report by Maki Pulido on Thursday, a trusted source said the Philippine authorities have been preparing Duterte's arrest and the implementation of an ICC arrest, so on and so forth. Ganun. Ito pa mga kaistorya, dagdag na balita. Hindi ko na babasahin para hindi maging boring. Hindi ko pwedeng lakasan ang boses ko kasi madaling araw ako nagbablog. Ang oras po ay kasalukuyang alas 4:28. Naghahanda na umano ang autoridad sa posibleng pag-aresto o pagtugon ulit sa Interpol. Kung hindi ako nagkakamali, sa posibleng ibaba na
arrest warrant ng ICC sa mga naging kasamahan ni former President sa war on drugs. And speaking si Bato, magpapakup sa Senado. Hindi daw po susuko. Makita ninyo, para naman yatang walang isang salita si Senator Bato. Sabi niya, wag nandiyan na, haharapin niya. Tapos ngayon, hindi daw siya susuko. Magpapaampun nga sa Senado eh. Yan po ang mga balita at impormasyon mga kaistorya na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share po at paki-like. At sa mga bagong viewers po natin, kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng content ay maaari po kayong mag-subscribe. Ano po? Pakipindutin na rin ang notification bell para na ma-notify kayo whenever na tayo po ay may upload o kaya naman ay naka-live. Ano? Salamat po sa inyong lahat na mga solid kaistorya natin sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo higit sa lahat sa ating pong Panginoon. Salamat po sa lagi ninyong panonood, pakikinig, pag-like at pag-share sa mga contents ng inyong lingkod. At maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa inyong kaistorya. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.